pero na-scam ng 100,000. At ang malala doon ay hindi lang siya yung na-scam ng 100,000 pesos, kundi 6 silang tao. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, lalo na doon sa mga taong nangangarap na makapunta o makarating dito sa Espanya, wala pong agency na nagpapaalis for work reason dito sa Espanya. Ngayon? Oo. Oh, sige. Hola, good morning mula dito sa Madrid, Spain. Ngayong araw, naisip namin ni husband na mag-lunch outside na lang kasi nga dalawa lang naman kaming magtatanghalian. Kasi yung aming uniko iho ay nasa trabaho ng mga oras na iyan. So dito namin naisip na kumain ng tanghalian dito sa Orient Restaurant. Pagpasok mo pa lang ang ganda ng ambience ng restaurant na ito and then bayad muna. Yes, kailangan muna namin magbayad and then saka kami inihatid ng attender dun sa aming table. Habang kumakain kami, magkukwento ako sa inyo na for awareness na rin. So ito talaga yung purpose ng video ko ngayon kasi para ma-aware kayo dun sa scam na nangyari sa kababayan natin na nasa Kuwait. Yes, kasi recently kasi may nakausap ako na nasa Kuwait na nag-resign na siya sa kanyang trabaho pero na-scam ng 100,000. At ang malala doon ay hindi lang siya yung na-scam ng 100,000 pesos, kundi 6 silang tao. Based sa kwento ng ating kababayan na nasa Kuwait ay meron silang nakausap na nandito sa Espanya na nagsasabi na meron trabahong nag-aantay sa kanila. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, lalo na doon sa mga taong nangangarap na makapunta o makarating dito sa Espanya, wala pong agency na nagpapaalis for work reason dito sa Espanya. Uulitin ko po, wala pong agency na nagpapaalis for work reason dito sa Espanya. Ang pathway lang po para makarating kayo dito sa Espanya kung para sa employment ay direct hire. Wala pong agency kundi direct hire. Ibig sabihin, may kausap kayong employer na kukuha sa inyo galing dito sa Espanya. Uulitin ko po, kung work reason po ang magiging pathway ninyo para makarating dito sa Espanya, dapat po yun ay direct hire, wala pong agency. Pero sa ngayon po, ang direct hire ay sarado. Kaya po napaka-imposible yung nangyari sa nakausap ko na pinakitaan siya ng contract o kontrata, kung ano-ano pa yan, nang galing daw dito sa Espanya. Kasi nga, sarado ang direct hire. Yung nakausap ko ay pinakitaan ng kontrata na meron na raw siyang kontrata last year. So, dun pa lang ay nakakapagtaka na kasi nga, sarado ang direct hire. So, pero alam namin na mag-o-open na ang direct hire. Bakit namin alam? Kasi dun sa trabaho ng aking asawa, inabisuhan na kami na pwede silang tumanggap na kung meron man kaming gustong kunin sa Pilipinas, ay pwede lang kaming magpasa ng passport copy. So, nasa kanila na yon kung sino doon sa mga ipapasa namin just in case yung bibigyan nila ng kontrato. So, again, ulitin ko, sarado pa ang direct hire, magbubukas pa lang. For example, yung asawa ko, more than a decade na siya nagtatrabaho dun sa isa sa mga restaurant ng empresa nila. So just in case na i-approach ng asawa ko yung empresa nila na meron kaming gustong kunin na tao sa Pilipinas, pwede yon. Pero wala pa silang hinihingi na kung ano-ano. Nandun pa lang sa passport copy. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, dahil magbubukas na siya, may mga company dito o empresa dito sa Espanya na nag-uumpisa ng maghanap ng mga kakilala nila na galing sa Pilipinas or
kung may tao sila na gustong kunin mula sa Pilipinas. Exemption yon. Kasi normally talaga, yung mga empresa na nandito na nag-hire ng mga ibang nationality, bukod sa mga Spanish citizen na nandito sa Espanya, ang hina-hire talaga nila ay yung nandito na talaga. Hindi yung hassle pa kasi sa kanila kung kukuha sila ng ibang nationality na outside Spain. Yang info na yan ay galing sa dati kong boss, kaya sabi nga niya, hindi open ang Spain, kaya walang agency na nagpapaalis o nagpapapunta dito for work reason. Kaya please, makinig kayo, huwag kayo basta maniniwala doon sa mga nagsasabi sa inyo na pwede kayong makapunta dito dahil may nag-aantay sa inyong trabaho dito. Hanggat hindi employer yung talagang nakakausap mo o hindi connected doon sa company na papasukan mo, huwag kayong maniniwala. Maging mapanuri kayo, don't waste time sa mga nag-aalok sa inyo o nag-approach sa inyo ng ganyang mga bagay. Alamin nyo kaagad kung sino yung mga kausap ninyo, i-check nyo kaagad yung profile nila, kung talagang connected o nagtatrabaho sila o currently nagtatrabaho sila dun sa empresa na papasukan ninyo. Please, again, ulitin ko, huwag kayong magpapaloko sa mga kung sino mang makakausap ninyo. Kasi baka mamaya, yung mag-a-approach sa inyo na may trabaho sa inyong nag-aantay dito sa Espanya, isang illegal pala dito sa Espanya o undocumented person dito sa Spain. Kung minsan kasi, kung sino pa yung walang alam or kung sino pa yung illegal o hindi nakatira dito sa Spain, sila yung malakas ang loob manloko ng kapwa nila Pilipino. Why? Kasi alam nila o nakakaamoy talaga sila kung sino yung mga, sorry sa word ha, pero pangit mang pakinggan, yung mga taong desperadong makarating dito sa Espanya, alam na alam ng mga scammer o manloloko kung sino yung mga madali nilang maloloko o kung sino yung mga kakagat sa mga pang-scam nila. They know. Again, uulitin ko ha, para iwas tayo sa mga scammer, walang agency na nagpapaalis for work reason papunta dito sa Espanya. Direct hire lang. At kung direct hire, dapat connected ka sa employer o yung taong mag-a-approach sa'yo ay currently connected dun sa empresa na kukuha sa inyo. Pero ngayon, ang direct hire po ay sarado. Maraming salamat my loves, at para naman sa more details, kung gusto mo ng more details kung paano makapunta dito sa Espanya, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell at huwag mong kalimutang i-click ang all after ang notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. Bye my loves! Thank you! Mwah!